Samantala sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat. Galing-galing lamang natin sa Pasay City kung saan ay nakasama ni Pangulong Aquino ang mga negosyanteng Filipino-Chinese. Muli niyang nakasama ang mga miyembro ng grupong ito na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hinikayat ni Pangulong Aquino ang mga negosyanteng Filipino-Chinese na ipagpatuloy ang masiglang pakikibahagi sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ginawa ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa 30th Biennial Convention ng FFCCCII o Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa Pasay City. I'm hoping for continued, if not increased, participation in the grand task of nation building. I am certain that, like me, you want to be remembered as part of the solution and not the problem. Thus, I invite you, let us continue working together the way we did in the aftermath of Yolanda and in solving the problem of the port congestion. Moving forward, I hope you will continue to partner with all our fellow countrymen and help steer our ship of state towards its rightful place in the sun. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng Pangulo ang pagsisikap ng gobyerno para sa adhikaing inclusive growth o pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Sinabi ng Pangulo na itinaas ang budget para sa Conditional Cash Transfer Program ng DSWD, scholarships ng TESDA at infrastruktura ng DPWH. There is also the Training for Work Scholarship Program under TESDA, who I know your federation assisted with the construction of the Green Technology Center, which was turned over last week. The TWSP equips our people with the skills necessary to take advantage of the growing number of opportunities in our country and under our administration. We have not just expanded it, we have increased its efficiency. The numbers are impressive. Over the course of our administration, TESDA has granted more than 1.4 million scholarships. Humarap ang Pangulo sa 800 mga miyembro ng FFCCCII mula sa iba't ibang panig ng bansa na nakikibahagi sa convention. Tinawag sila ni Pangulong Aquino na mga kapitan ng kani-kanilang industriya. Bukod sa trabaho at pagpapasigla ng ekonomiya, tumutulong din ang grupong ito sa pamamagitan ng medical missions, pagpapatayo ng pabahay tulad sa Leyte at donasyong eskwelahan sa mga baryo. Today, however, I'm inviting you to do even more to help us empower the Filipino people. When I was in the legislature, I proposed a measure that called for businesses to share parts of their net new profits with their employees. My intent was to make the antagonistic you versus I into a we. And the methodology was a system that rewards productivity that allows all stakeholders to benefit from increased profits. I do not expect such a bill to be passed anytime soon, but perhaps your companies can take the initiative, make the effort to give your employees a little more, and it will serve to drive them to be even more productive, while at the same time spurring a virtuous cycle of trust, confidence, and sustained growth in terms of our economy. Ang tema ng convention ngayong taon ay Gearing Up for ASEAN Integration and Sustainable Growth. Samantala, Kirby, sa usapin naman ng Semana Santa ay ngayon pa lamang ay nagbigay na ng direktiba si Pangulong Aquino sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, tagubilin ng Pangulo ang tiyakin ang kaligtasan at ginhawa ng mga mamamayan sa kanilang paglalakbay sa darating na Semana Santa. Sakupan niya ng direktiba ng Pangulo ang kaayusan sa mga bus terminal, pantalan at paliparan at ang kaligtasan ng lahat ng uri ng sasakyang pampubliko. Iniutos din ng Pangulo na bigyan ng mabilis na pagtugon ang mga pangangailangan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga public assistance desk sa mga terminal at inaasahang dadagsain na libo-libong pasaherong maglalakbay. Nagbigay ang Pangulo ng sa statement ni PCOO Secretary Sunny Coloma, meron siyang 10 specific directives. Una rito ang sa Toll Regulatory Board kung saan daw dapat siguraduhin na magiging maayos at mabilis ang pagbabayad ng mga motorista
na hindi na ito makatulad noong dati na umabot ng ilang kilometro ang pila. Direktiba naman niya sa DOTC at LTFRB ang tiyakin na sapat ang bilang ng mga pampublikong sasakyan na walang overloading at maayos ang mga terminal. Direktiba rin na tiyakin na ang mga bus na babiyahe ay may kaukulang special permit at wala ring kolorum na babiyahe. Samantala, direktiba naman sa PPA at Coast Guard ang siguraduhin na maayos ang mga pier, walang overloading, maayos sa mga terminal, walang palusutan sa manifesto, at may sapat na safety devices sa mga barko at lahat ay seaworthy, at direktiba rin na magkaroon ng Public Assistance Center o desk sa bawat pantalan. Samantala, sa mga airport authorities, dapat daw natiyakin na maayos sa mga paliparan at maging maayos rin ang pagpila at pagpasok ng mga biyahero, pati na rin ang pagtiyak na gumagana ang mga x-ray machines at may sapat na tao para tugunan ng mga pangangailangan ng mga pasahero. Ayon kay Secretary Coloma, hindi daw dapat maulit ang mga karanasang nangyari noong nakaraang Pasko, kaya magtatalaga rin ng Public Assistance Desk o Center sa bawat paliparan. Samantala, sa DPWH, direktiba na siguraduhin nasa ayos ang mga kalsadang dadaanan ng mga pampublikong sasakyan at motorista at nawala itong mga sagabal at walang mga nakabinbing repair na maaaring maging dahilan ng mabagal na trapiko. Sa PNP at DPWH, magtatalaga ng Public Assistance Centers sa mga lugar sa loob ng expressway at iba't ibang dadaanan ng mga pampublikong sasakyan at motorista, at ang PNP ay magtatalaga ng sapat na tauhan sa lahat ng pantalan, paliparan at istasyon ng bus para sa kaayusan, katahimikan at kaligtasan ng mga magbabiyahe. Sa DILG naman at PNP, paghahandaan nila ang mabilis na pagtugon sa mga emergency, lalong-lalo na yung mga aksidente, pati na rin sunog at krimen. Samantala, sa DOH at mga ospital ng pamahalaan, ang maging handa sila sa pagtugon sa anumang maaaring maging pangangailangan tulad ng mga sakuna sa lansangan o mga karamdamang maaaring idulot ng labis na init ng panahon. Sa Department of Energy naman, direktiba na siguraduhin sapat ang supply ng kuryente at maiiwasan ng power outages. Sa mga pinakahuli ay bilin ng Pangulo sa ating lahat, lalo na sa mga magbabiyahe, na mag-iingat at sumunod sa mga patakaran at sa kinauukulan, maging lagi daw tayong mahinahon at malamig ang ulo at siguraduhing ligtas ang mga iiwang bahay at magbaon din ang gamot na pang-emergency kung kakailanganin. At yan, Kirby, ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Elena.